Sinabi ni Mason na syempre ayaw niyang patayin siya, ngunit ayaw makinig ni Melanie sa kanya. Sabi niya pagod na daw siya sa lahat. Syempre, nag-set up siya ng minahan para kahit papaano ay maprotektahan ang sarili. Dahil 2 araw na silang wala, hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Ngunit kahit na nag-set up siya ng isang minefield, isang malaking inscription ang na-install lalo na para sa kanila, na nagbabala tungkol dito. Palagi siyang kumilos ng lohikal mula sa isang pang-agham na pananaw, gumawa ng magkasanib na mga plano para sa kaligtasan, ngunit hindi kailanman nakinig si Mason sa kanya at kumilos ng mag-isa. Sa bawat kilos niya, parang nagbubuhos ng asin sa sugat, napalitan din ng emosyon si Melanie. Matapos sigawan si Mason ng ilang minuto, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto lang niyang mabuhay. Paano siya maghahangad ng isang masamang bagay kapag nag-propose siya ng bago at bagong ideya? Hindi inaasahan ni Mason ang ganoong emosyonalidad mula kay Melanie, at sa kawalan ng sasabihin, nasabi na lamang niya ang salitang magpatawad. Tinalikuran siya ni Melanie at nagsimulang maglakad palayo. Sinubukan niyang pigilan siya at hiniling na huwag umiyak. Nang umalis, sinabi niya na ngayon ang robot ay hindi maaaring singilin ng ordinaryong enerhiya. Para sa mga ito ay kinakailangan upang gamitin ang enerhiya core. Pero dahil nangako siyang hindi na niya ito hahawakan, hayaan si Mason na siya na mismo ang gumawa nito. Naisip ni Mason sa kanyang sarili ang tungkol sa emosyonal na pagsabog na ito at sinabi na sa hinaharap ay dapat niyang baguhin ang kanyang saloobin kay Melanie. Si Melanie, bagamat tumigil siya sa pag-iyak, ang sitwasyong ito at 2 araw na walang tigil na trabaho sa robot ay nag-iwan ng marka sa kanyang kalagayan. Naisip niya sa kanyang sarili na si Mason, tulad ng ibang mga lalaki, ay isa lamang matigas ang ulo. Kung gusto ni Mason na makipaglaro sa pamilya gamit ang isang robot, pagkatapos ay hayaan siyang maglaro habang may oras, ngunit kung ito ay magtagal, papatayin siya nito tulad ng isang matigas na asno. Natuwa si Mason na makita ang kanyang kaibigan, at dahil nagkabalikan na ang kanilang pamilya, maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit tinanong ni Ultron kung ano ang kalagayan ng katawan ni Mason. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at sinabing kahit na kaya niyang magsagawa ng mga ordinaryong pisikal na aksyon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya ang katumpakan ng paghagis ay maaaring hindi katulad ng dati. Binilisan ni Ultron para bigyan ng katiyakan si Mason. Ngayon ay maaari na siyang manatili sa isang ligtas na lugar, at lalaban si Ultron, dahil sa kanyang sistema, mayroon na siyang mga diskarte sa pakikipaglaban mula sa simula ng sinaunang panahon, at ang potensyal na labanan ay 300 puntos. Tinanong ni Mason kung paano ito nagkaroon lamang ng 70 puntos, at si Ultron ay may 300. Talagang kinakalkula niya ng tama ang lahat. Sinabi ni Ultron na mayroon na siyang standard battle robot program, at lahat ng kaalaman sa martial arts mula pa sa simula ng sibilisasyon, at maaari siyang magpakita ng ilang mga diskarte. Hand-to-hand combat, sambo, karate, kickboxing, taekwondo, kung fu, crane fist style, tiger punch style, wushu, cutting throw at iba pa. Sa katunayan, nasa Ultron ang lahat ng kakayahan ng katawan ng tao at may mataas na halaga ng labanan. Ngayon ang kataasan ni Mason ay nasa malaking katanungan, at sa gayong robot, marami silang magagawa. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang magsagawa ng maliliit na eksperimento si Mason kasama si Ultron. Tulad ng sa isang set ng konstruksyon, ang mga paa ni Ultron ay madaling pinalitan ng iba, depende sa kanilang pangangailangan. Napansin ni Ultron na hindi lahat ay maaaring gawing isang labanan ang isang robot sa bahay. Dahil nauna nang sinabi ni Mason na wala silang mga inhinyero, nag-isip ng kaunti si Mason. Dahil kung tutuusin ay naisip niya na si Melanie ay may-ari lamang ng isang malaking kumpanya at likas na hindi alam kung paano gawin. Ngunit ngayon gusto ni Mason na subukan ang martial arts na likas sa bagong Ultron sa aksyon. Sa sandaling kumbinsido si Mason sa kanilang aktwal na operasyon, maaari silang subukan sa pagsasanay. Sinubukan ni Mason na hampasin ang kahit isang suntok ngunit hindi niya matamaan ang Ultron, talagang gumana ang programa. Matapos ang ilang mga hindi matagumpay na pagtatangka, sinabi ni Mason na ngayon ay oras na para sa kanila na bumaba sa negosyo. Una sa lahat, haharapin niya ang core ng enerhiya, at pagkatapos ay muling magpinta ng Ultron ng ibang kulay. Sinabi ni Ultron na gusto niyang maipinta ang kulay ng bandila ng kanilang hideout. Matagal na siyang pagod sa factory paint sa service robot. Ito ay isang mahusay na alok, na malugod na sinang-ayunan ni Mason, kaya ang bahagi ng bahay ay maaaring palaging nasa malapit. Makalipas ang ilang minuto, malapit na si Mason sa energy core. Isang malakas na boses ng babae ang umalangaw sa paligid at sinabi ang mga katagang, huli ka na. Ang core ng enerhiya ay ang pinakamahalagang bagay sa panaginip na ito.
Ang isang ordinaryong manlalaro ay agad na pupunta dito. Tinanong ni Mason kung siya ang nag-develop ng larong ito. Sumang-ayon sa kanya ang batang babae na lumabas sa screen at iminungkahi na diretso sa punto. Hiniling niya kay Mason na tulungan siyang sirain ang laro minsan at para sa lahat. Medyo natakot si Mason dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, sa laro at sa totoong buhay. Pinaalalahanan ng developer si Mason na ang pangunahing bagay para sa kanya ay huwag magpadala sa tukso. Naalala niya ang kanyang mga salita, ngunit iminungkahi na ang pagkilala sa katotohanan mula sa virtual na mundo, ay talagang hindi napakahirap. Naunawaan ng husto ni Mason na marami siyang matututunan sa laro, at pagkatapos ay gamitin ang mga kakayahang ito sa totoong buhay. Inimbitahan siya ng developer na pag-usapan ang kasalukuyan. Tinanong niya si Mason kung sa tingin niya ay handa na ang mundo para sa pagpapalabas ng mga naturang teknolohiya. Hindi agad na intindihan ni Mason ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ng developer na ang laro ay hindi palaging gagana sa test mode. Kapag pumasa ang mga pagsubok, ipapalabas ito sa masa, at libu-libong tao sa totoong buhay ang makakatanggap ng malawak na hanay ng mga superpower pagkatapos talunin ang laro sa totoong buhay. Makakasiguro ba si Mason na pagkatapos nito ay mananatili silang mabuti, masunurin sa batas, mananatiling matatag ang kaayusan? Sinabi ni Mason na hindi niya alam ito. Isa siyang ordinaryong tao na pumasok sa trabaho at wala siyang pakialam. Ngunit iminungkahi niya na ang laro ay tiyak na sinusuri upang maalis ang lahat ng posibleng panganib. Ipinagpatuloy kaagad ng developer na ang pinakamataas na kakayahan sa laro na maaaring makuha ng isang tao, ay ang pagkontrol sa dibisyon ng mga selula ng tao, sa madaling salita, immortalidad. Ilang tao ang maaaring magpadala sa tukso dahil alam lamang nila na maaari silang maging immortal sa pamamagitan ng paglalaro, kahit na kunin natin ang halimbawa ng tumpak na paghagis. Magkano ang magbabago sa mundo kung mas maraming tao ang magkakaroon ng ganoong kakayahan? Gustong-gusto ng mga tao na magsimula ng mga digmaan, at ngayon ay may mga digmaan sa planeta kahit na walang larong ito, at ang mga tao ay patuloy na namamatay. Ngunit ang laro ay tiyak na magpapalala sa mga digmaang ito at higit na pandaigdigan, at hindi ito maaring payagan. Tinanong ng developer kung ano ang gustong maging ni Mason, isang walang pangalan na bayani o isang kriminal. Nag-isip sandali si Mason at sinabing kalimutan na ang pagiging bayani. Ayaw lang niyang masangkot sa gulo. Ano ang maitutulong niya? Sinabi ng developer na ang lahat ay simple. Kailangan niyang ihatid ang core sa tinukoy na lokasyon at paputukin ito doon. Gagamitin niya ang bug na ito at sisirain ang laro. Ngunit ang lugar na ito ay medyo mapanganib, kaya mas mahusay na braso ni Mason ang kanyang sarili sa ngipin at maghanap ng sasakyan. Sinabi ni Mason na kailangan niyang maghintay hanggang sa huling buwan dahil gusto niyang samantalahin ang mga pagkakataon sa pagkuha ng kasanayan sa laro dahil nagkakaroon siya ng ilang mga problema sa totoong mundo. Sinabi ng developer na maaari siyang gumamit ng ilang espesyal na feature upang pabilisin ang proseso, ngunit ang paghihintay ng ilang buwan ay wala sa tanong. 3 lang ang ibibigay niya. Pagkatapos ng oras na ito, si Mason ay kailangang pumunta dito at sasabihin niya sa kanya kung ano ang susunod na gagawin. Paggising niya ay maaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya sa panahong ito. Iyon lang ang kaya niyang payagan. Naunawaan ni Mason na wala siyang pagpipilian. Dahil ang pag-alala ng 3 buwan ng sabay-sabay ay isa ng malaking tagumpay. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-alala lamang ng ilang mga snippet ng isang panaginip. Makalipas ang ilang minuto, sinimulan na ni Mason ang pagpipinta ng Ultron. Ngayon ay tumingin si Ultron sa paraang gusto niya. Ang kanyang kulay ay eksaktong kulay ng bandila ng kanlungan. Inilagay ni Mason ang bomba sa loob ng Ultron at hiniling sa kanya na mag-ingat. Bagamat maliit ito, malaki pa rin ang panganib ng pagsabog. Sinabi rin ng developer kay Mason na dati nang ginamit ng kanyang assistant na si Melanie ang core, ngunit tinuruan siya nito ng leksyon, at siya ang nagpatay ng kuryente. Tinanong ni Ultron si Mason kung bakit siya muling nalungkot. Si Mason, nang hindi nag-iisip ng mahabang panahon, ay nagsabi na siya, sa kabaligtaran, ay tinatangkilik ang sandaling ito. Dahil sa isang paraan o iba pa, ang lahat ay malapit ng matapos. Oras na para subukan muli ang kakayahan ni Ultron sa pakikipaglaban sa aksyon, ngayon lang susubukan ni Mason. Sumang-ayon si Ultron, at sa sandaling iyon ay naagnas siya ng ilang metro pataas. Si Ultron ang unang umikot, naghatid ng suntok na tumama sa mukha ni Mason. Agad niyang tinanong kung okay lang ba ang lahat kay Mason. Sinabi ni Mason na ayos lang siya. Ito ay malinaw na hindi mas masakit kaysa sa paglangoy sa acid, at si Mason ay labis na humanga na si Ultron ay maaaring tumaas. Sa kabila nito, tumayo si Mason at pinakiusapan si Ultron na huwag magdahan-dahan.
Ang sumunod na 5 minuto ay naging impyerno para kay Mason. Ang mga suntok ni Ultron ay umulan mula sa itaas, sa ibaba, at mula sa mga gilid. Malinaw na pinalaki ni Mason ang kanyang mga kakayahan sa friendly match na ito. Sinabi ni Ultron na ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, at ngayon ay papayagan ni Mason si Ultron na protektahan siya. Sa ngayon kasi, 50 points lang siya, like the average person. Sinabi ni Mason na kung pag-isipang mabuti ni Ultron, maaari ba siyang gumawa ng kalkulasyon batay sa paglalarawan ng tao. Sinabi ni Ultron na hindi ito magiging ganap na tumpak na pagkalkula, ngunit susubukan niya. Naalala ni Mason ang isang kwento na sinabi ni Logan sa kanya. Minsan ay nakaharap siya ng 20 armadong lalaki, at nagawa niyang patayin silang lahat gamit ang kanyang mga kamay upang makamit ang kanyang layunin. Natuwa si Ultron, at sinabing mayroon siyang hindi bababa sa 3,000 battle points. Kung syempre hindi na. Dahil ang mga taong iyon ay may mga armas. Hindi naniwala si Mason. Naisip pa niyang nagbibiro lang si Ultron, dahil ang ibig sabihin nito ay kayang talunin ng lalaking ito ang regional boss mag-isa. Sinabi ni Ultron na tila pinalaki ni Mason ang mga kakayahan ng kanyang bayani. Halos lahat ng regional na halimaw ay matatalo kung 20 katao ang bumaril sa kanila ng sabay. Kaya't ang taong inilarawan ni Mason ay magkakaroon ng bawat pagkakataong manalo. Tinanong ni Ultron kung saang alamat ang lalaking ito, at kung magkakaroon ng sequel. Naalala niya ang mga salita ni Logan, na nagsabing mas mabuti pang mawala ng tuluyan si Mason, dahil ayaw niyang makipagtulungan sa kanya. Naunawaan ni Mason na kung gusto niyang manatili sa lungsod at mamuhay sa totoong buhay, malinaw na kailangan niyang lampasan ang 3,000 point value, kung hindi, hindi niya matatalo si Logan. Sa buong kaseryosohan sa kanyang mga mata, tinanong ni Mason si Ultron kung maaari niyang maabot ang 3,000 puntos kung talunin niya ang lahat ng mga halimaw sa rehiyon. Naalala ni Ultron kung gaano nakakatakot maging ang kanyang mga halimaw sa rehiyon. Pinaalalahanan niya si Mason na nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagligo sa asido, at hindi yun sapat para sa kanya. Ngunit pagkatapos nito, agad niyang idinagdag na kahit ang kalaban nila ay ang Diyos mismo, lalaban siya sa panig ni Mason. Sinabi ni Mason na hindi kailangang maging pessimistic. Kapag nakapagsimula ka na ng negosyo, kailangan mong makita ito hanggang sa dulo, dahil kasi simula pa lang ng laro. Madalas may mga alaala si Mason mula sa kanyang pagkabata. Minsan na siyang nakipaglaro sa ibang mga bata, kumain ng cotton candy at nangarap na maging isang kapag oras na para pumasok sa paaralan, hindi alam ng kanyang mga magulang kung saan sila kukuha ng pera para sa kanyang baon na gastusin. Pagkatapos sila ay nasa kawalan ng pag-asa, at hindi alam kung paano makaahon sa walang pag-asa na sitwasyong ito. At doon na pagtanto ni Mason na siya mismo ang dapat kumita ng pera, upang hindi magalit ang kanyang mga magulang. Mula pagkabata, namamahagi na siya ng mga patalastas sa halagang $50 sa isang buwan. Dahil dito, bumagsak siya sa klase. Lumaki, nagtrabaho siya sa isang construction site, na pagtanto na kung hahabulin mo ang 2 ibon sa isang bato ng sabay-sabay, hindi ka makakahuli ng higit sa isa. Noon na iminungkahi ng matalik niyang kaibigan na si James na magnegosyo. Ngunit ito ay isang malaking panganib. Kung gayon si Mason ay hindi mapagpasyahan at hindi sumasang-ayon kay James. Dahil sa pagsuko ng pagkakataong kumita ng pera, nagpasya silang pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuan nila hanggang ngayon. Palaging sinusundan ng mga problema si Mason sa kanyang mga takong. Ang kanyang buong buhay ay nauugnay sa mga paghihirap. Gaano kadaling maging isang ordinaryong batang lalaki, hindi mag-isip ng mga problema at mangarap lamang na maging isang mandaragat. Ngunit ang mga paghihirap ang nagpapaunlad ng pagkatao at kalooban sa isang tao. Kailangan mo lang sumulong, walang babalikan. Tinanong ni Ultron si Mason kung ano ang ginagawa niya. Nag-iinit si Mason at sinabing sinusuri niya ang daan bago ang kanilang mahirap na paglalakbay, dahil walang babalikan. Nag-explore sila ng sunod-sunod na lokasyon, nakikipaglaban sa hindi inaasahang mga kalaban. Una ay nagkaroon ng matinding labanan sa isang mutant na daga. Sinuportahan ni Ultron si Mason sa abot ng kanyang makakaya sa buong paglalakbay. Ang suporta na ito ay hindi walang kabuluhan, dahil ang mutant na daga ay natalo na. Nakipaglaban sa isang malaking sawang, sinabi ni Ultron kay Mason kung paano kumilos, at hindi nagtagal ay natalo din ang sawang. Malakas din ang kalaban ng unggoy. Gayunpaman, salamat sa suporta ni Ultron at sa kanyang pagsasanay sa martial arts, ang mga kasanayan ni Mason ay kapansin-pansing bumuti sa bawat bagong labanan. Kinakailangang isaalang-alang ang haba ng iyong mga braso. At kahit na mahalaga na isaalang-alang ang haba ng mga daliri. Ang mga welga ay dapat na maihatid ng mabilis sa mga mahahalagang punto upang agad na mawala ng kakayahan ang kaaway.
Hinasa ni Mason ang kanyang kakayahan sa mga halimaw. Ngunit kahit na ang mga diskarteng ito ay mahusay, ang mga halimaw ay medyo mas malakas kaysa sa mga tao, at ang mga diskarte ay hindi palaging gumagana sa kanila ayon sa nararapat. Minsan ito ay nagdaragdag lamang sa kanilang kalupitan at galit, kung saan maaari nilang punutin si Mason. Ngunit sa mga kaso ng kawalan ng pag-asa, namagitan si Ultron, na pinipigilan si Mason na mamatay sa labanan. Binati ni Ultron si Mason para sa pagtaas ng kanyang mga istatistika ng labanan sa 100 puntos, ngunit malinaw niyang pinalaki ang kanyang mga pagkakataong mabuhay. Dahil kung makatagpo sila ng isang halimaw na may malaking bilang ng mga puntos, malinaw na hindi ito kakayanin ni Mason. At sa ganitong mga kaso, maaaring sulit na gumamit ng tuso. Alam ni Mason na kailangan niyang magsanay ng higit pa, dahil ngayong nawala na siya ng kakayahang maghagis ng tumpak, alam niyang magkakaroon siya ng mga problema. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito karami sila. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa pagsasanay ay ang kanilang simula. Ang parehong inilapat sa mga plano upang mapabuti ang kanlungan. Sa isang araw, nakakolekta sila ng sapat na mapagkukunan. Tiningnan ni Mason ang mga nakolektang buto at tinanong si Ultron kung ano ang tingin niya sa mga ito, dahil ang kanyang orihinal na espesyalidad ay pagsasaka. Upang magsimula, upang magtanim ng isang halaman ay kinakailangan upang protektahan ito mula sa hangin. Pagkatapos ay kailangan mong linangin ang lupa at napakahalaga na pumili ng angkop na lugar. Ang lupa sa paligid ng kanlungan ay maaari pa ring mailigtas sa pamamagitan ng paghahalo nito sa dayap upang ma-neutralize ang Cosimon. At ang mga bangkay ng halimaw ay maaaring gawing pataba para sa karagdagang sustansya. Dahil sila ay isang kanlungang pang-agrikultura, ang base ay mayroong maraming kagamitan sa pagsasaka. Ngayong ang Ultron ay nagkaroon ng pangmatagalang core energy charge, posible nang mapabuti ang shelter sa isang araw. Tinanong ni Mason kung paano siya makakatulong, kung saan sumagot si Ultron na pagsasaka ang pangunahing direksyon ng kanyang trabaho. At habang ginagawa niya ito, maaaring patuloy na pagbutihin ni Mason ang kanyang mga pisikal na kasanayan. Ang mga mas mahusay na makina, frozen na mga embryo ng hayop at iba't ibang mga panla ay nasa mapanganib na pagkasira. At upang makuha ang mga kapaki-pakinabang na materyales na ito, kailangan mo ng mahusay na mga katangian ng labanan. Sinabi ni Mason na naunawaan niya ang kanyang pangunahing gawain at magsasanay araw at gabi upang pabilisin ang proseso ng paglikha ng isang tunay na lalaki mula sa kung ano ang mayroon siya noon. Lumabas si Melanie mula sa kanlungan, at gabi na. Buong lakas na ginagawa ni Mason ang mga push-up, at kasabay nito ay ang paggawa ng mga hindi maintindihang tunog na maririnig halos sa buong lugar, dahil sa kawalan ng anumang kakaibang ingay. Sa isip-isip ni Melanie, kung wala na siyang lakas para mag-push-up ay hindi na niya siguro dapat lampasan, dahil akala niya noong una ay may baboy sa base. Ngunit bagaman nanginginig ang katawan ni Mason sa pagod, nagpakita pa rin ito ng karakter at nagpatuloy sa pag-push-up. Nainas si Melanie dito, ngunit natapos na niya ang pagpaplano, at umaasa siyang kakayanin ni Mason ang kanyang mga gawain. Malalim na ang gabi sa labas, at oras na para sa ika-9 na araw ng laro. Ilang sandali pa, pinagmamasdan ni Melanie si Mason sa gilid, ngunit hindi ito naabala hanggang sa bumagsak siya sa lupa pagkatapos mag-push up at nakatulog ng ganoon. Pagkatapos noon, umakyat si Melanie kay Mason at ginaising ito ng mahinang pagtulak ng kanyang mga paa. Mahimbing na natutulog si Mason sa hubad na lupa sa bukas na hangin, at hindi inaasahan na may mang-iistorbo sa kanya. Hiniling siya ni Melanie na sumama sa kanya. May kaunting sorpresa siya para sa kanya. Hindi man natuwa si Mason na ginaising siya nito, sinundan pa rin siya nito. Pagpasok nila sa repair shop, ipinakita sa kanya ni Melanie ang kanyang bagong likha. Ito ay isang exoskeleton, bagaman ito ay mas madaling gawin kaysa sa pag-assemble ng isang robot. Walang sapat na materyales si Melanie para gumawa ng isa pang mas makapangyarihang bersyon. Ang pinakamataas na puwersa ng epekto ng metal na ito ay 150 kilo, at maaari itong ayusin. Ngunit para sa kanilang trabaho, kakailanganin nila ang isang fragment ng isang core ng enerhiya para sa gasolina. Natuwa si Mason sa bagong imbensyon ni Melanie, dahil maaari ka na ngayong makipaglaban sa mas advanced na mga halimaw. Sinabi ni Melanie na dahil sa hindi niya mapipigilan si Mason sa kanyang patuloy na gawain ng pagsira sa mga halimaw, maaari lamang siyang magbigay ng tulong. Ngunit sa parehong oras, kailangan din niya ng tulong. Minarkahan niya ang mga kinakailangang lugar sa mapa, at kailangan niya ang lahat ng mahahanap ni Mason doon. Ngunit pagkatapos pag-aralan ang mapa, nakita ni Mason na ang mga katangian ng labanan na kinakailangan upang bisitahin ang ilang mga lugar, ay umaabot sa higit sa 1,000, kung tumutugma sila sa katotohanan. Pagkatapos ay malinaw na pinapatay siya ni Melanie.
Ang mapa na ito mula sa 10 taon na ang nakakaraan ay nagpakita na dati ay maraming mga silungan sa lugar. Sinabi ni Melanie na wala siyang mahanap na anumang detalye sa electronic database. Naunawaan ni Mason na ang mga silungang ito ay matagal nang naging mga guho, at ang mga numero ay nagpapahiwatig kung gaano kalakas ang mga halimaw doon. Ngunit ang mga card ay nagkakahalaga ng kahit 10,000. Ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa lakas ni Mason, at ang pagkatalo sa gayong halimaw ay posible kung makakahanap lamang sila ng isang rocket launcher. Matapos suriin ang mapa, sinabi ni Mason na pupunta muna siya sa mga guho na may mas mababang bilang ng lakas ng halimaw, at nangako si Melanie na tutulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Hiniling din ni Melanie kay Mason na dalhin ang mga itlog ng ilang hayop sa base sa lalong madaling panahon. Batay sa kanyang mga bagong kakayahan sa exoskeleton, nagpasya si Mason na lumikha ng isang bagong imahe para sa kanyang sarili. Sa pagsasanay sa umaga, ipinaalam ni Mason kay Ultron na pupunta sila sa mga guho ngayon. Hindi kaagad pinansin ni Ultron ang sinabi ni Mason, at una sa lahat ay binigyang pansin ang katotohanan na ngayon ay may isang mata na si Mason, tulad niya. Sinabi ni Melanie na masyadong malaki ang pagkakaiba ng paningin ng dalawang mata, at dapat ay tinakpan niya ang nasirang mata. Naunawaan ni Mason na malinaw na mas matalino si Melanie kaysa sa kanya, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nakinig sa payo nito. Habang naghahanda si Mason para sa isang bagong paglalakbay patungo sa mga nasirang base, hindi rin nag-aksaya ng oras si Melanie at sinubukang makipag-ugnayan sa kanlungan sa ilalim ng buwan, kung saan nagpunta ang mga taong nakatira sa base na ito. Bagamat hindi pa niya nagagawang makipag-ugnayan sa mga tao, sa wakas ay natapos na niya ang pag-convert ng teksto sa database sa pagsasalita, upang mas mabilis itong makita, at makatanggap ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon hanggat maaari. At nang handa na ang lahat, binuksan niya ang audition tape. Sinabi ng tinig na ngayon ay ang taunang pagdiriwang ng pagmamasid, bilang parangal sa dakilang gawain ng mga ninuno, na mahigit 400 taong gulang na. Magsindi ng apoy, tumingin sa mga bituin at itaas ang iyong mga kamay, dahil kapag ang mga ninuno ay bagong tahanan sa kalawakan, sila ay babalik upang iligtas ang mga taong natitira sa Earth mula sa pagdurusa. Samantala, nakalapit na sina Mason at Ultron sa Observer Museum, kung saan ang mga lokal na halimaw ay isang pakete ng mga deformed hyena na may mga katangian ng labanan na 100 puntos. Sinabi ni Mason na hindi niya naisip na bisitahin ang museo, dahil hindi niya ginagawa ang pinakamahusay sa paaralan. Kaya iminungkahi niya na samantalahin ni Ultron ang sandali ng kanilang pagbisita sa museo, at sabihin sa kanya ang tungkol sa kasaysayan nito. Nakahanda na si Mason para sa laban, at sinabing ang gayong mga pag-uusap ay nagpapasigla sa kanyang espiritu. Patuloy na nakinig si Melanie sa mga recording na nagsasabing nagsimula ang katapusan ng mundo mga 400 taon na ang nakalilipas, na may radioactive meteorite. Ang pagbagsak nito ay humantong sa pagkalipol ng mga species. Ang mga ninuno ng sangkatauhan ay isinantabi ang lahat ng kanilang mga pagkakaiba, at nagkaisa upang bumuo ng isang high-tech na sasakyang pangkalawakan. Gayunpaman, hindi kayang tanggapin ng spaceship ang lahat ng mga naninirahan sa Earth. Marami ang nakatakdang maging biktima ng naghihingalong mundong ito. Ang mga nakaligtas pagkatapos ng pagbagsak ng isang radioactive meteorite ay nagsimulang tumawag sa kanilang sarili na mga tagamasid. Binuo nila ang isang buong bansa, at ipinasa ang diwa ng kanilang kawalang takot at pananampalataya mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Naniniwala sila na sa sandaling makahanap ang mga ninuno ng isang bagong tahanan sa universo, tiyak na babalik sila para sa kanila. Ito ang kanilang pangako. Ang mga tao ay naghintay para sa kanilang hitsura sa loob ng maraming siglo, ngunit biglang lumitaw ang mga deformed monsters. Ngunit sa panig ng mga tao ay ang pinakamataas na teknolohiya na iniwan sa kanila ng kanilang mga ninuno. Maaaring durugan ng gayong kapangyarihang militar ang lahat. Ayon sa datos, na-wipe out ang mga nagmamasid dahil sila ay inapo ng mga kriminal. Hindi agad naintindihan ni Melanie ang ibig sabihin ng boses. Ang pagmamataas sa mga ninuno ng mga taong ito ay agad na naging isang biro mula sa pagsasakatuparan ng katotohanan ito. Unti-unting naglaho ang pag-asa na babalik ang mga ninuno. At kung paano sila nabubuhay ngayon ng may kamalayan dito, nang walang pananampalataya at isang layunin. Ang isang tao ay nagsisimulang mawalan ng kahulugan ng pagkakaroon. Ang kawalan ng pinagkasunduan ay nagbunga ng mga salungatan sa pagitan ng mga tao. Lalong lumaki ang puot sa mga nagmamasid, at parami ng parami ang hindi pagkakasundo. Ang estado ay nahahati sa mga rehiyon batay sa mga pag-aangkin, kulay ng balat, wika, at ang mga tao ay nagsimulang magmalasakit lamang sa mga interes ng kanilang autonomiya.
Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi na napansin ng mga tao kung paano lumalaki ang lason na karagatan. Hindi nila itatama ang problemang ito, ngunit nagagalak lamang kung ang ilang kasunduan ay nalulunod sa mga asid nito. Ngunit nang magsimulang dumating sa kanila ang realisasyon ng mga kahihinatnan, wala na silang magagawa tungkol dito. Ito ang huling pagkakataon na nagtipon ang mga tao mula sa kanlungan upang tumingin sa mga bituin. Nanalangin sila sa kanilang mga ninuno para sa kaligtasan, ngunit hindi sila nakatanggap ng sagot. Namatay ang huling sundalo sa paghahanap ng masisilungan sa ilalim ng buwan. At ngayon ay ang turn ng ulo ng kanlungan. Nag-iwan siya ng mapagkakatiwalaang robot na namamahala sa lugar na ito, at naglagay ng gamot sa braso nito, kung sakaling mapagaling nito kaagad ang isang taong dumating sa shelter na may pinsala. Aktibong minarkahan ni Melanie ang lahat ng mga pahayag na interesado sa kanya, at sinubukang makahanap ng mga sagot sa isang malaking bilang ng mga tanong sa kanila. Hindi siya nagulat na kailangan nilang gumamit ng mga mapa na iginuhit ng kamay kapag may makatutuhanang opsyon ang mga tao sa paggamit ng mga satellite na umiikot pa rin sa mundo. Walang halaga kay Melanie sa kwentong ito. Umaasa siya na magiging mas mahalaga si Mason. Talagang umaasa siya na pag-aralan niyang mabuti ang mga guho. Ngunit kung siya ay walang silbi tulad ng mga tao sa kwentong ito, kailangan niyang magpaalam sa kanya. Samantala, sunod-sunod na winasak ni Mason ang hyena. Sa huling suntok, itinapon niya ang hyena ng ilang metro sa kadiliman, at nakita niya na ang isang robot ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa harap ng pinto. Si Ultron, natakot, ay nagsabi na ito ay isang high-class combat robot. Binalaan niya si Mason na walang katalinuhan ang mga naturang robot. Ayon sa programang nakapaloob sa kanila, papatayin nila ang lahat ng lumalabag ng walang pinipili. Dito ay talagang naramdaman ni Mason ang mga benepisyo ng exoskeleton, dahil kung wala ito, ang robot ay kailangang sirain gamit ang kanyang mga kamay. Nakita ng robot na gwardya si Mason at itinuring siyang isang nanghihimasok, pagkatapos ay agad siyang sumugod sa pag-atake. Naalala ni Mason ang sinabi ni Melanie na ang metal na singsing ay ang central processor ng robot. Agad na nakita ni Mason ang singsing na ito sa robot ng labanan, at naisip na kung maibabalik ni Melanie ang Ultron, sa tulong lamang ng singsing na ito, maaari siyang lumikha ng isang bagong robot ng labanan. Pagpasok sa laban, agad na sinimulan ni Mason na alisin ang kanyang pangunahing utak mula sa dibdib ng robot ng labanan, habang sinusubukang sirain ito ng kaunti hanggat maaari. At syempre, hindi nang walang tulong ng kanyang exoskeleton, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan ng ilang beses, nagawa niyang mapunit ang metal na singsing sa dibdib ng robot. Sa sandaling nasa kanyang mga kamay ang metal na singsing, ang robot ay nahulog sa lupa, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagganap, na nagiging isang tumpok ng metal. Masayang iniulat ni Ultron na dahil sa matinding pagsasanay at exoskeleton, ang mga katangian ng labanan ni Mason ay tumaas sa 200 puntos. Ngunit hindi natuwa si Mason tungkol dito. Masyadong mabagal. Gusto niyang makahanap ng mas malakas na kalaban. Medyo matagal na silang naglalakad sa museo. At biglang may naabutan sila. Ito ay isang kalansay na may hawak na libro sa kanyang mga kamay. Sinabi kaagad ni Ultron na naalala niya ang damit na ito, at sinabi na noong buhay niya ito ang direktor ng museo. Si Ultron ay nagsagawa ng isang pag-scan, at dumating sa conclusion na ang lahat ng mga buto ng balangkas ay buo, at walang mga palatandaan ng pinsala, ngunit hindi maintindihan ni Mason kung bakit nagpadala ang direktor ng isang robot ng labanan upang bantayan siya. Ang mga aklat sa silid ay maayos, at naingatan. Una sa lahat, hinayla ni Mason ang libro mula sa mga kamay ng direktor ng museo, na hawak niya kahit sa mga huling minuto ng kanyang buhay. Tumingin si Mason sa libro at medyo nagulat. Sinasalamin nito ang lahat ng mga watawat ng mga ninuno ng sibilisasyon ng tao. Batay sa kanyang nakita, napagpasyahan ni Ultron na maraming mga antik ang nakaimbak sa silid na ito. Ang pinakatanyag na mga pagpipinta ng sangkatauhan, na naglalarawan sa buhay ng kanilang mga ninuno. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat, kaya kailangan ang seguridad. Sinabi ni Ultron na sa katunayan, lahat ng nakaimbak dito ay peke. Ang lahat ng mga orihinal ay nawasak ng isang meteorite. Ngunit ang mga tao ay aktibong nangongolekta ng mga bahagi, at ibinabalik ang nakaraan. Naalala ni Ultron ang maraming bagay na nangyari sa katotohanan. At marami sa mga bagay na muling nilikha ng mga tao, ay mukhang medyo hindi mapagkakatiwalaan. Hindi agad naintindihan ni Ultron kung paano malalaman ni Mason ang tungkol dito. Siya ay isang tao 400 taon na ang nakalilipas. Palagi niyang iniisip na si Mason ay isang ordinaryong sundalo na nawala ng alaala. Naguhukay si Mason ng isang butas para ilibing ang direktor ng museo,
at sinabing hindi pa siya sapat na gulang para ituring siya ni Ultron na isang ninuno. Tinanong ni Ultron kung nakakita ba talaga si Mason ng mga cute na pusa, aso, at hedgehog. Hindi man lang agad naintindihan ni Mason kung bakit may mga kakaibang tanong si Ultron. Siyempre nakita niya sila. Hindi ba nakita ni Ultron iyon? Sumagot siya na 400 taon na ang nakalilipas, sinira ng meteorite ang karamihan. At ang mga nakaligtas ay namatay sa gutom sa loob ng ilang taon. Pagkatapos nito, isang bagyo at hamog na nagyelo ang nangyari, kaya ang mga alagang hayop ay ganap na walang pagkakataon na mabuhay. Huminto si Mason at nagtanong kung gaano karami ang alam ni Ultron. Sa pagtingin sa kanya, nakita ni Mason na si Ultron ay may hawak na libro sa kanyang mga kamay, na pinamagatang, A Brief History of the Observers. Iniisip ni Mason kung talagang malalaman niya ang kasaysayan ng mga tao pagkatapos bumagsak ang meteorite. Kinuha niya ang libro kay Ultron at sinimulang basahin. Noong araw na iyon, binalaan ng emergency security system ang mga tao na ang isang meteorite ay tiyak na mahuhulog sa planeta. Magkakaroon ng malaking pagkawala ng kuryente, dahil sa supply ng malaking daloy ng kuryente sa ginagawang spaceship. Ang tanging magagawa ng mga ordinaryong tao ay humanap ng ligtas na kanlungan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga pangyayari sa unang laro. Iyon ay nang siya ay lumabas sa sentro ng lungsod at hindi makahanap ng isang buhay na kaluluwa. Nagsimulang napagtanto ni Mason na kung nasaan siya ngayon ay isang pagpapatuloy ng unang laro. At nang siya ay nakikipaglaban sa mga lobo, ang lahat ng mga tao ay nagtitipon sa isang lugar upang gumawa ng isang spaceship. Naalala niya ang mga salita ng administrator ng laro, na nagsalita tungkol sa pagpapabuti ng kinabukasan ng sangkatauhan sa tulong ng mga manlalaro. Nangangahulugan nito na ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon ay maaaring makaapekto sa hinaharap na pag-unlad ng sangkatauhan. May natitira pang humigit kumulang 80 araw si Mason para tapusin ang gawain ng developer, at maaari niyang subukang ibalik ang kasaysayan ng naghihingalong mundong ito. Kinokolekta ni Mason ang pinakakinakailangang mga libro mula sa museo, sa kanyang opinyon, at bumalik sa kanlungan. Ngayon ay masaya siyang ibahagi ang kanyang biktima kay Melanie, kahit na wala siyang nakitang hayop. Ngunit nagdala siya ng isang metal na disk mula sa isang robot kung saan maaaring gawin ni Melanie ang kanyang sarili bilang isang mekanikal na alagang hayop. Tinanong ni Mason kung naisip ni Melanie ang kanlungan sa ilalim ng buwan. Sinabi ni Melanie na hindi pa niya naiisip ang isyong ito, pero bakit ito tinatanong ni Mason? Sumagot siya na sinabi sa kanya ni Ultron ang lahat tungkol sa sitwasyon sa lason na karagatan. Idinagdag ni Ultron na ang lason na karagatan ay hindi tunay na karagatan. Ang mga ito ay simpleng digestive juice na itinago ng mga mutant na nilalang. Tinatawag silang mga acid ants noon, at ang lason na karagatang ito ang kanilang pangunahing tirahan. Ang mga ito ay napakarami at maaaring lumamon ng anuman sa kanilang mga katas ng pagtunaw. Ang mga bangka at mga barkong pandigma ng tao ay hindi makayanan ang mga epekto ng acid, at ang mga missile ay hindi maabot ang kailaliman ng dagat. Sa loob lamang ng ilang taon ang karagatan ay naging lampas sa kontrol ng tao. Sinabi ni Mason na sa isang punto ang mga langgam ay walang natitira upang matuno, at ito na ang kanilang pagkakataon. Ganito ang magiging katapusan ng mundo. Nagulat si Melanie na sabihin kay Mason na matagal na niyang sinasabi sa kanya na malapit na ang katapusan ng mundo, at kailangan nilang magsanib puwersa at maghanap ng mas ligtas na lugar. Sumang-ayon si Mason sa kanya. Isang piraso na lang ng lupa ang natitira sa mundo, at ang pagbaha nito ay sandali na lamang. Kailangan lang nilang magkaisa para maiwasan ang sakuna. May ideya si Melanie, at kung maipapatupad nila ito, magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Ipinakita sa kanya ni Melanie ang mga guhit, na para kay Mason ay mga simpleng linya sa papel. Ito ay ang disenyo ng isang satellite station. Kung mahahanap ni Mason ang lahat ng mga sangkap, kung gayon si Melanie, kasama si Ultron, ay maaaring bumuo ng isang satellite. Hindi talaga pinakinggan ni Mason ang asensya ng plano. Nagulat siya na madaling pumayag si Melanie na magtrabaho sa kanya. Sabi ni Melanie, wala na silang ibang choice. Kung hindi sila magpapasya sa isang bagay, at hindi sistematikong kumilos patungo dito, hindi sila mabubuhay sa mundong ito. Malaki ang kahulugan ng desisyong ito para kay Mason, at pinasalamatan niya si Melanie sa kanyang posisyon. Batay sa mga aklat na dinala ni Mason, pagkatapos ng sakuna ang mundo ay nahati sa daan-daang kapangyarihan, na ang bawat isa ay pumili ng sariling landas ng pag-unlad, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magkaisa upang magkasamang talunin ang sakuna. Bagamat mayroon silang tinukoy na layunin, naisip ni Melanie na may pagkakataon pa ring mahanap ang lugar kung saan napunta ang dating tirahan ng base, at kung mahahanap pa rin niya ang lugar na ito, tiyak na pupunta siya sa sarili niyang paraan.
Naisip ni Mason sa oras na ito na ang katotohanan ay palaging nabigo sa kanya, kung magagawa niyang maabot ang dulo ng mahirap na larong ito. Nang hindi nag-iisip ng mahabang panahon, at nang hindi naghihintay ng isang bagong araw na darating, si Mason ay pumunta sa mga lugar na minarkahan sa mapa. Sa mga guho ng isang sawmill, nakatagpo siya ng isang carrion worm na may mga katangian ng labanan na 230 puntos. Ngunit hindi si Mason ang unang nakayanan ang mga halimaw na malinaw na lumampas sa kanyang lakas. Di nagtagal, dinala niya si Melanie sa unang bahagi, at itinuro niya ito sa isang bagong lokasyon. Sa mga guho ng isang hill engine ng bakal, nakatagpo siya ng isang metal na alakdan na may mga katangian ng labanan na 320 puntos. Ngayon ay mayroon na sina Melanie at Ultron ng mga materyales upang lumikha ng shell ng istasyon. Ang susunod na hintuan ay ang mga guho ng isang istasyon ng transit, kung saan nakatira ang isang higanting alupihan na may mga katangian ng labanan na 430 puntos. Itinaas ni na Melanie at Ultron ang satellite dish, electrical processing plant. Dito ang robot ng seguridad ay nagkaroon ng combat performance na 600 puntos. 2 linggo ng pagsusumikap ang lumipas sa bilis na ito. Si Melanie ay tumingin ng may pagmamalaki at kagalakan sa satellite station na ginawa nilang magkasama. Pagkatapos ng kaunting paghanga sa istasyon, nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang pagsusumikap. Ngayon ay maaari na nilang subukang hanapin ang lugar na ito na hindi na-access sa kanila. Sinabi ni Mason na sabik siyang maghintay ng balita mula sa kanya. Ngunit ngayon siya at si Ultron ay may iba pang mahahalagang bagay. Lumapit sila sa mga panla ng puno. Marami silang pinagdaanan para makuha ang mga panlang ito. Sa wakas ay makakapagtanim na sila ng mga puno, sabi ni Ultron. Narinig siya ni Melanie, ngunit hindi nagtutugma ang kanilang mga layunin. Akala niya ay walang silbi ang ginagawa ni na Mason at Ultron, at sa tulong ng istasyon, sa wakas ay makakaalis na siya sa lugar na ito. Sinusuri ang mga system kumukonekta sa satellite. Mahusay, lumitaw ang isang larawan. At ngayon posible na malinaw na makilala ang mga lugar ng lupa. Biglang napuno ng ingay ang airwaves. Ang logo ng ninuno ay lumabas sa screen. Isang boses ang bumati at nagpakilala bilang isang kanlungan sa ilalim ng buwan. Natuklasan nila na si Melanie ay gumagamit ng pambansang satellite, at hiniling na ipahiwatig ang mga intensyon kung saan niya ito ginagawa. Hindi makapaniwala si Melanie na nakipag-ugnayan na sila sa kanya at natahimik lang ng ilang segundo. Ngunit nang hindi naghihintay ng higit pang mga salita, nagsimula siyang sumigaw na siya ay natigil sa kanlungan ng Trigo, at humiling na magpadala ng isang tao upang tumulong sa kanya. Sumagot ang boses na hindi sila nagbibigay ng mga serbisyo sa pagliligtas. Kailangan niyang ilipat ang energy core sa launch pad. Kakailanganin nito para sa rocket. Hindi alam ni Melanie kung aling launch pad ang sinasabi ng operator, at hindi niya maintindihan kung bakit. Sumagot ang operator na halatang wala sa lupa ang silungan sa ilalim ng buwan. Hiniling ng operator kay Melanie na paikutan ang optical disc ng satellite sa kabilang direksyon. Inikot ni Melanie ang satellite patungo sa buwan. Ngayon naunawaan niya na ang lugar ng paglikas ay wala sa lupa. Kaya naman tinawag itong under the moon. Dahil ito ay matatagpuan sa buwan. Tinanong ng operator kung gusto ni Melanie na magpareserba ng upuan. Kung gayon, pagkatapos ay upang lumipad sa buwan kakailanganin niya ang enerhiya ng libu-libong kilo ng core. 1,000 kilo bawat tao. Ang core na matatagpuan sa shelter ay tumitimbang ng 1,100 kilo. Na ang ibig sabihin ay isa lamang sa kanila ang makakaalis sa planeta. Nang mapagtanto ito, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Melanie na nagpareserba siya ng isang lugar sa kanyang pangalan. Sinabi ng operator na ang espasyo ay nakalaan, at ang pag-access sa launch pad ay nakalaan sa kanyang pangalan. Samantala, nakatanim na si Mason ng isang puno, na kanyang inupuan at hinangaan. Lumapit sa kanya si Melanie at umupo sa tabi niya. Bagaman ang lupa sa kanilang paligid ay ganap na walang buhay, ang punong ito ay nagtanim ng pag-asa at kagalakan kay Mason. Sinabi ni Melanie na hindi siya nakahanap ng masisilungan sa ilalim ng buwan. Sumagot si Mason na malamang ay nasa isang napakatagong lugar. Hindi niya akalain na kaya siyang daye ni Melanie ng lantaran at walang pakundangan. Sinabi niya na mamaya ay tumingin siya ng mas maingat para sa kanlungan sa ilalim ng buwan. Nakonsensya si Melanie sa sarili. Pinagmumultuhan siya ng panlilinlang. Tinanong niya si Mason kung ano ang gusto niya, baka kailangan niya ng tulong. Umiti si Mason, tumingin kay Melanie at tinanong kung anong klaseng mga tanong ang itinatanong niya. Na para bang ito na ang huling pagkikita nila. Sinabi ni Melanie na malapit na ang wakas, at hindi nagkataon na magkasama silang napunta rito. At bago mamatay, makabubuting tuparin ang hindi natutupad na mga hiling.
Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa kaluluwa ni Mason. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Mason kung paano, bago siya makarating dito, halos mamatay siya sa kamay ng kanyang kasosyo sa negosyo. Tapos nagkamali siya. Napagtanto ni Mason na ang kanyang partner ay nangangailangan ng pera, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayon naiintindihan niya na kailangan niyang bigyang pansin ang mga kasosyo. Sinubukan ni Mason na pasayahin si Melanie. Pinayuhan niya ito na maging optimistiko at huwag isipin ang tungkol sa kamatayan o sa katapusan ng mundo. Dahil may tiwala si Melanie sa kanya, siguradong bahala na siya sa ilalim. Natuwa si Melanie sa narinig, kahit na ang panlilinlang ni Mason ay nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang oras, alam na niya ang lokasyon ng launch pad. Binigyan siya ng operator ng eksaktong mga coordinate. Kung siya ay nakarating doon sa pagtatapos ng araw, siya ay maliligtas. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang dalawang problema. Una, kailangan niyang tapusin ang paglikha ng isang makapangyarihang robot ng labanan. Ang mga taong dating nakatira dito ay nagpadala ng hindi mabilang na mga scout doon na namatay sa daan. At ang pagpunta doon ng mag-isa ay katumbas ng pagpapadala ng iyong sarili sa kamatayan. Pangalawa, ang core ng enerhiya ay kailangang dalhin sa isang espesyal na sasakyan na matatagpuan sa mga guho, at maaari rin itong gawin gamit ang isang robot na panlaban. Ngunit ang pangunahing bagay ay hindi malalaman ni Mason ang tungkol dito. Ngunit kailangan niya ng mga bahagi. Naisip niya kaagad na nagdala si Mason ng maraming fragment ng lumang makinarya sa agrikultura upang ayusin ito at gawing mas madali ang trabaho ni Ultron. Maaari niyang nilinlang si Mason at, sa ilalim ng pagkukunwari na may aayusin siya, magnakaw lang ng mga pyesa para sa robot. Sa una ay gumana ang kanyang plano ayon sa gusto niya. Ngunit pagkatapos, nang muli niyang kausap ang operator, tumakbo si Mason sa silid. Nagawa ni Melanie na patayin ang computer at naputol ang koneksyon. Gusto ni Mason na tawagan si Melanie para makita niya kung paano naghahasik ng mga buto ang ginawa niyang makinang pang-agrikultura. Para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Nakangiting sabi ni Melanie na alam niya ito. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay sinimulan na niya itong takutin sa hindi inaasahang pagpapakita nito. Natatakot siya na sa isang punto ay mailantad siya ni Mason. Siya ay naghihinang ng robot at si Mason ay tumakbo palapit sa kanya, nagulat siya. Hindi inakala ni Mason ang anumang bagay tungkol sa kanyang plano at same time lamang na nagalak sa kanilang maliliit na tagumpay, na nakikibahagi sa kanyang bagong pagkain na nakuha mula sa susunod na mga guho. Habang inaabot sa kanya ang tasa, nabuhusan ni Mason ng kaunting tubig ang kanyang processor. Bagamat mabilis niyang inalis ang tubig sa processor, hindi na niya alam kung paano aalisin si Mason. Nakangiting matamis, sinabi ni Melanie na hindi niya kailangang maging masyadong maalaga. Ngunit hindi naintindihan ni Mason ang kanyang mga pahiwatig at sinabi na siya na ngayon ang pinuno ng koponan at dapat ang unang makaalam tungkol sa mga bagong pagkuha. Si Melanie ay gumuhit ng mapa ng ruta patungo sa rocket launch silo. Lumapit muli si Mason sa kanya at hindi na niya kinaya ang hindi inaasahang pagpapakita nito. Sinabi niya na naiintindihan niya ang lahat. Sa huling 2 araw, binigyan siya ng maraming pansin ni Mason. Naiintindihan niya na lalaki ito at matagal na silang magkasama. Walang ganoong ibig sabihin si Mason at nagulat pa siya nang marinig niya ito mula kay Melanie. Namamaga ang kanyang dibdib at kitang-kita sa magaan na damit. Magiliw niyang tinanong kung bakit hindi sinabi ni Mason sa kanya ang tungkol sa kanyang mga hinahangad kanina. Inilipat niya ng kaunti ang kanyang dibdib, tumingin sa kanya ng mapaglaro at nakaupo sa isang upuan, ibinuka ang kanyang mga binti, ngunit lubos na nakalimutan niyang magsuot ng panty ngayon. Siya ay nasa sabik na at handa nang gawin ang lahat upang malihis ng kaunti ang atensyon ni Mason, hindi kasama ang hitsura nito sa kanyang workroom. Hindi maalis ni Mason ang tingin sa kanya. Siya ay mapaglaro at pambabae gaya ng dati, at ang kanyang mga curve ay binibigyang diin lamang ang kanyang kagustuhan at kagandahan. Natuwa siya at handa nang simulan ang pagtupad sa kanyang ninanais, na siyang nagmumulto sa kanya mula noong una niyang pagkakakilala kay Melanie. Ngunit bigla siyang umiling sa iba't ibang direksyon upang itaboy ang mga kaisipang ito sa kanyang sarili. Hindi raw ito ang ibig niyang sabihin at na-misunderstood siya ni Melanie. Siya ay nagmamalasakit sa kanya dahil wala siyang mahanap na ganitong Panginoon kahit saan at natatakot siyang iwan siya ni Melanie. Inabot niya sa kanya ang mga feminine pad na nakita niya sa mga guho sa malapit. Kahit halos 1 buwan na ang lumipas, at hindi niya alam kung oras na. Nabigla si Melanie sa inasal niya. Walang sino man ang nag-react ng ganoon sa mga palatandaan ng atensyon. Biglang naglaho ang pananabik, at pinagagalaw niya ang kanyang mahahabang at marangyang mga binti. Tumayo siya at nagsimulang mabilis na lumapit kay Mason na galit na galit.
Tahimik na inagaw ni Melanie ang mga pad sa mga kamay ni Mason. Sa isang pilit na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na ito mismo ang kailangan, at maaaring magdala si Mason ng higit pa kung bigla siyang makahanap ng iba pang katulad nito. Anong laking tuwa para sa kanya na mag-isa sa banyo. Tiningnan niya ang mapa at sa wakas ay nahanap niya kung saan niya mahahanap ang sasakyan. Ito ay ang Oasis Shelter. Naroon ang sasakyan at handa na siyang sundan ito. Natutuwa siya na hindi pa rin naiisip ng hanggal na si Mason ang kanyang planong pagtakas. Sa lalong madaling panahon matatapos niya ang paglikha ng isang robot ng labanan. Si Melanie ay gumawa ng maraming pagsisikap, at sa lalong madaling panahon ay makukuha niya ang kanyang kailangan. Sa susunod na linggo ay sa wakas ay makakatakas na siya sa lugar na ito. Bago pa makalabas ng palikuran si Melanie, may itinapon na bag sa ulo niya. Inihagis siya ni Mason sa kanyang balikat, hinampas siya ng palad sa puweten at tumakbo. Hindi naintindihan ni Melanie ang nangyayari at tinanong kung papatayin siya ni Mason. Habang tumatakbo sila, nag-alok si Melanie na pag-usapan ito. Ayaw niyang mapatay. Nangako siyang susundin niya si Mason sa lahat ng bagay. Ngunit biglang huminto si Mason, inilapag siya sa lupa, at kinuha ang bag sa kanyang ulo. Bumaba ang tingin nito sa kanya at inanyayahan ang ginang na tingnan ang resulta ng kanilang pinagsamang trabaho. Natakot si Melanie. Nagsimula na siyang isipin na isiniwalat ni Mason ang kanyang plano. Ngunit ang lahat ay ganap na mali. Nakaupo siya sa isang kumot na natatakpan ng maliliit na talam ng damo na bagong usbong. Salamat sa cedar na ginawa ni Melanie at sa pagsusumikap ni Mason at Altron, nakapagtanim sila ng isang buong bukid. Iniulat ni Altron na handa na ang brown sugar water. Sinabi ni Mason na dahil lamang sa husay ni Melanie sa pag-inhinyero ay nabuhay nilang muli ang maliit na bahagi ng lupang ito. Kumuha ng dumi si Mason at tinanong si Melanie kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Ang buhangin sa lugar ay naging luad na lupa, na sinabi ni Melanie na medyo maganda. At gusto rin ni Mason na ipakita sa kanya ang kayamanan. Anong klaseng kayamanan ito? Tanong ni Melanie. Hiniling sa kanya ni Mason na yumuko ng kaunti at tumingin sa lupa. Pagkatapos nito, sa masayang pag-iyak, kinuha niya ang garapon, kung saan nagsimulang tumubo ang isang tangkay ng bean. Si Melanie ay hindi lubos na nasisiyahan dito. She said that he was some kind of maniac, just to show off that beanstalk. Itinali niya ito at pilit na kinaladkad dito. Nakangiting sabi ni Mason na piknak lang, konting surprise para sa kanya. Pinangarap ni Mason na sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng mga bundok at lambak ng luntiang halaman. Makikita ng mga tao sa mga kanlungan ang kanilang mundo sa dating anyo nito. Nangangarap siya na makapagsindi siya ng apoy sa kanilang mga puso. Mga kasama, magkaisa upang protektahan ang iyong mga tahanan, sama-sama nilang talunin ang acidic na karagatan. Pinakinggan siyang mabuti ni Melanie at tinanong kung maaari bang tanungin kung may sapat na tubig sa kanilang kanlungan upang patubigan ang napakaraming pananim. Para kay Mason, ito ay isang ganap na hindi inaasahang tanong, kung saan malinaw na hindi siya handa. Tama, malapit na talaga maubos ang tubig. Naisip ni Melanie sa kanyang sarili na ang kanyang mga palagay tungkol sa katangahan ni Mason ay mapapatunayan lamang sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Melanie na maaari niyang ilibot ang mga lugar kung saan matatagpuan ang tubig. Ngunit kasabay nito ay iniisip niya kung paano niya ito maaalis para magkaroon siya ng sapat na oras para ma-finalize ang robot. Sinabi ni Mason na kailangan niyang magpahinga, kung hindi, ang kanyang mga salita ay nagsimulang matakot sa kanya. Nitong mga nakaraang araw ay pinagmamasdan siya ni Mason at parang na-stress siya. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang moral at psikolohikal na kalusugan, hindi naintindihan ni Melanie ang kanyang pinag-uusapan. Ngunit malinaw na ipinalagay ni Mason na gusto niyang magpakamatay. Dahil dito, ginawa ito ni Mason at Altron para sa kanya. Upang mapaghandaan ang sorpresang ito, palihim nilang binisita ang ilang mapanganib na guho. Sa simula ng kanilang buhay na magkasama, sinubukan ni Mason na huwag pansinin ang nararamdaman ni Melanie. Ngunit hindi niya akalain na ito ang magdadala sa kanya sa ganoong estado. Humingi ng tawad si Mason sa kanya, at kung gusto niyang magsalita tungkol dito, makikinig siya sa kanya ng may kasiyahan. Hindi alam ni Melanie kung ano ang sasabihin sa kanya, hindi siya komportable. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali sa pagsasabing nasa mahirap lang silang sitwasyon ngayon. Biglang may isang hayop na mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Bago pa man nila ito mapansin, tumakbo ang halimaw sa kanilang mesa at tumilasik sa buong cake. Sumugod sina Mason at Altron para mahuli siya. Anong klaseng halimaw siya? Siya ay napakabilis, at kailangan siyang mahuli ng mabilis bago niya kainin ang lahat ng mga buto. Bagamat bago ang paglitaw ng halimaw, ito ay isang nakakaantig na sandali para kay Melanie.
Ngayon na may cake sa kanyang mukha, mas gusto niyang mabilis na makalayo sa kanlungang ito. Matagal na tinakbuhan nina Mason at Ultron ang halimaw, ngunit biglang huminto malapit sa punong itinanam nila. Paano ito posible? Ilang araw na lamang ang lumipas, at ang mga punla ay tumutubo na ng mga dahon. Ang mga damo sa paligid ng mga punla ay lumalaki din ng maayos. Ang maliit na lemur ay lumapit sa kanila at naglabas ng ilang puting bilog sa kanyang mga paa. Sinuri ni Ultron ang komposisyon ng mga lupon na ito at ibinubuod ito. Sinabi niya kay Mason na ito ay isang napaka-epektibong pataba. Itinaas ni Mason ang kanyang kamay, at ang lemur ay nagbuhos ng pataba sa kanya. Isang malakas na hindi kasiya siyang amoy ang nagmula dito, na mas malakas kaysa sa mga nakaraang pataba. Tumakbo ang lemur ilang metro ang layo sa kanila, at tila naghihintay na sundan siya ng mga ito. Naisip ni Mason na gustong ipakita sa kanila ng lemur kung saan niya nakukuha ang mga pataba na ito. Tiyak na hindi siya mapapalampas, dahil sa ganitong mga pataba, madali nilang mapalago ang isang buong kagubatan sa loob ng ilang linggo. Dumating na ang ika-35 araw. Nagpatuloy si Melanie sa paggawa sa kanyang robot na panlaban, at kasabay nito ay nagalit at nabalisa. Ilang araw nang wala si Mason. Nagpatuloy siya sa paghabol sa kung anong uri ng hayop. Bagamat hindi niya ito pinakialaman, nag-aalala pa rin ito sa kanya. Mukhang natapos na ang pag-aayos. Pinindot niya ang button para simulan ang robot. Nagsimulang gumana ang robot program at lahat ng system ay naka-on. Ngayon ang lahat ay nakasalalay sa robot na ito ng labanan. Tumungo sila sa isang kanlungan na tinatawag na Oasis upang maghanap ng sasakyan at makatakas mula sa lugar na ito. Muli ang mga boses sa ulo ni Melanie. Sinabi nila na ang lahat ng problema ay dahil sa kanya. Ang kanyang lola ang pumatay sa kanyang lolo, ang kanyang ina ang pumatay sa kanyang ama, at ngayon ay siya na ang pumatay sa kanyang kasintahan. Ang sinumang makalapit sa kanya ay nasa panganib. Hindi niya deserve ang normal na buhay. Mas mabuti pang mamatay na siya. Inabot ni Melanie at nagsimulang sumigaw, humihingi ng tulong kay Mason. Bigla siyang natauhan na nakaupo na sa kotse. Sa sobrang bilis ay nagmaneho siya patungo sa Oasis. Siya ay ganap na pagod sa mga panaginip at patuloy na pag-atake. Sa sobrang bilis ng pagmamaneho, sa loob ng 30 minuto, sila at ang combat robot ay nasa lugar. Kumpiyansa na naglakad si Melanie patungo sa kanlungan at naisip lamang na wala siyang mapagkakatiwalaan. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Sirang-sira na ang pintuan sa harap ng silungan. Ang lugar na ito ay malinaw na inabandona sa mahabang panahon. May mga bangkay ng iba't ibang mutated na hayop sa lahat ng dako. At kung saan makakahanap ng sasakyan dito, inutusan ni Melanie si Ultron na pumunta sa security mode. Naglakad-lakad pa sila sa mga lagusan ng kanlungan. At narito ito, ang sasakyan na mainam para sa transportasyon ni Melanie. Sinimulan niya itong suriin upang maunawaan kung ano ang kalagayan nito at kung ito ay gumana sa lahat. Gayunpaman, naghihintay na sa kanya ang panganib. Nagsimulang magbip ng alarm ang robot. Nagkaroon ng isang buong kawan ng mga scavenger, at handa silang punatin pareho si Melanie at ang kanyang malaking robot. Sinugod ng unang halimaw si Melanie, ngunit gumana kaagad ang robot. Bagamat natalo niya ang isang halimaw, agad niyang binalaan si Melanie na napakaraming hayop ang nakita at kailangan ang agarang paglikas. Napagtanto ni Melanie na ang lahat ay maaaring magtapos para sa kanya dito mismo. Kaya inutusan niya ang robot na itakda ang fire mode sa maximum at umatras. Sinugod ng robot si Melanie at sinabuyan ng napakaraming bala ang halos buong espasyo sa paligid nila. Ang mga scavenger ay sunod-sunod na nahulog na parang mga langaw. Napakalapit na ng labasan. Inutusan ni Melanie ang robot na tumakbo ng mas mabilis, ngunit ito ay nasa pinakamataas na kapasidad nito. Tinakpan ng combat robot ang mga scavengers na humahabol sa kanila ng granazo ng bala. Gayunpaman, may panganib sa hinaharap. Bago pa tumakbo palabas ng pinto si Melanie, nagsimula na ring tumakbo ang mga scavenger papunta sa kanya. Natuklasan ito ng robot sa oras at nagsimulang mag-shoot sa magkabilang direksyon. Salamat sa mataas na teknolohiya nito, ang robot ay nagpaputok ng napakatalino ng hindi natamaan si Melanie. Panganib, ubos na ang bala. Ngayon ay ginamit na ang mga improvised na kutsilyo, ngunit hindi ito epektibo laban sa mga organisado at handa ng manghuli ng mga scavenger. At agad nilang ibinagsak ang robot sa lupa. Ang mga hayop ay tumakbo patungo kay Melanie mula sa magkabilang panig. Hindi siya magaling na mandirigma. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Medyo nalungkot lang siya na hindi niya maisakatuparan ang plano sa isang matagumpay na wakas. Hindi niya mailigtas ang sarili, ni si Mason. Sa ganoong mga sandali ay oras na upang isipin kung nabuhay ba siya ng tama sa buhay na ito at mabilis na muling ginawa ito sa kanyang ulo.
Pumikit siya at handa nang mamatay nang biglang nagpaputok ng baril. Si Mason ay nakatayo malapit sa pasukan kasama si Ultron, na malayo sa unang pagkakataon sa ganoong sitwasyon. Humingi ng tawad si Mason kay Melanie. Pero hindi naman masyadong magandang magtago ng sikreto sa mga partner mo, di ba? May tumulong luha sa kanyang mga mata. Natutuwa siyang makita siya, at kasabay nito ay naunawaan niya kung gaano siya nagkasala sa kanya. Sa labanan, si Mason at Ultron ay walang kapantay, at umaasa sila na kahit papaano ay humanga si Melanie sa kanilang hitsura. Ibinaba ni Melanie ang kanyang ulo at humingi ng tawad kay Mason at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Nilapitan siya ni Mason at sinabihang tumakas dito, at tatakpan siya. Nagsimulang kumilos si Melanie patungo sa labasan, ngunit tumalikod at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanyang robot at sasakyan. Sinabihan siya ni Mason na umalis at ipaubaya sa kanya ang labanan kasama ang mga halimaw. Tinanong ni Mason si Ultron kung handa na ba siya. Si Ultron ay talagang laging handang umatake. Madilim na naliwanagan ng araw ang kanlungan. Mapupuntahan na ang truck, at agad na naghanda si Melanie sa pagkukumpuni nito. Inaayos ni Melanie ang truck at iniisip na hanggang ngayon ay hindi alam ni Mason ang kanyang plano. Ngunit paano niya ito mapipilit na dalhin ang pinagmumulan ng enerhiya? Naunawaan niya na siya mismo ay hindi makakarating sa launchpad hanggat hindi naaayos ang kanyang combat robot. Nanganganib ang kanyang kaligtasan, kaya hindi niya maaaring tanggihan si Mason. Gayunpaman, iniligtas niya ang kanyang buhay, at gagawa ito ng masamang bagay sa kanya. Hindi ba hindi makatao? Ngunit sa sandaling naisip niya ito, agad niyang sinubukang iwaksi ang mga saloobin na ito sa kanyang isipan, dahil ilang linggo pa lang silang magkakilala. At ang pangunahing layunin niya ay ang kaligtasan pa rin mula sa naghihingalong mundong ito. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Mason at tinanong kung kamusta ang pagsasaayos. Lumabas si Melanie mula sa ilalim ng truck at sinabing sa kaunting pagkukumpuni, kakayanin ng kotseng ito ang anumang kondisyon ng kalsada. Tahimik na tumingin sa kanya si Mason at hindi alam ang sasabihin. Bahagyang tumayo si Melanie at tinanong kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Inaasahan niya ang pinakamasama, ngunit pinalo siya ni Mason sa mga balikat sa isang palakaibigang paraan at sinabi na mayroon itong magandang balita para sa kanya. Medyo nagulat si Melanie at nagtanong kung ano ang balitang ito. Ibinuko ni Mason ang kanyang palad, at doon nakalatag ang eksaktong pataba na kanilang natagpuan sa tulong ng limmer. Ipinagmamalaki ni Mason na nakakita sila ng isang napaka-epektibong pataba, salamat sa kung saan hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa paglago ng mga halaman. At ngayon ay hindi na nila kailangang magmadali upang makahanap ng masisilungan sa ilalim ng buwan. Hindi nakatiis si Melanie at napasigaw ng salitang hindi. Hindi inaasahan ni Mason ang ganoong reaksyon at tinanong kung ano ang nangyari. Agad na napagtanto ni Melanie na ipinagkanulo niya ang kanyang damdamin. Ngayon ay kailangan niyang ipaliwanag ito kahit papaano. At wala siyang pagpipilian kundi sabihin na nakahanap na siya ng kanlungan, at sa pagkakaalam niya, ang mga tao doon ay may mas maraming mapagkukunan kaysa sa kanila. Hinawakan niya si Mason sa mga balikat at sinabing kung gusto niyang iligtas ang lugar na ito at ang lahat ng nabubuhay, kung gayon ang paglipat sa kanlungan na ito ay lubos na madaragdagan ang kanilang mga pagkakataon. Para kay Mason, ito ay bagong impormasyon, at hindi siya kaagad makapagpasya sa pagpili ng reaksyon. Sinabi ni Melanie na wala silang dapat ikatakot. Ngayon ay mayroon na silang truck. Magagamit nila ito upang alisin ang karamihan sa mga mapagkukunan at mga sample ng halaman na kasalukuyang mayroon sila. Walang sinabi si Mason at pinagpatuloy ang pag-iisip sa sinabi ni Melanie. Iniyuko ni Melanie ang kanyang ulo at tahimik na nagtanong kung hindi siya pinagkakatiwalaan ni Mason. Nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan. Napakamot ng ulo si Mason at sinabing gutom lang siya. Sa sandaling naisip ni Melanie na may utak si Mason, agad niyang winasak ang mga pagpapalagay na ito sa kanyang mga salita. Iminungkahi ni Mason na maghanap si Ultron ng makakain at magluto ng hapunan para sa kanila. Sinabi ni Mason na maghahanda siya ng mga mapagkukunan, at sa sandaling tapos na si Melanie sa pagkukumpuni, maaari silang mapunta sa kalsada. Nang makalipat na sila ng sapat na distansya, sinabi ni Mason na may mali kay Melanie. May pinaplano ba siya sa likod niya? Kinabukasan ay nakarating sila sa lugar ng paglulunsad, eksaktong lugar na sinabi kay Melanie ng mga taong nakatira sa buwan. Naisip ni Melanie na sa tulong ng launchpad na ito, maaari siyang pumunta sa buwan at sa wakas ay makatakas mula sa dulo ng mundo. Susunod na kailangan niyang hanapin ang control room at makipag-ugnayan sa mga taong nakatira sa buwan. Si Mason ay naglalabas ng mga kahon mula sa isang truck, at iniulat na siya ay nag-scout sa lugar at walang nakitang palatandaan ng kaaway.
Bukod dito, mayroon na silang mga bagong uri ng armas para sa pagtatanggol. Iminungkahi ni Melanie na si Mason na muna ang mag-asikaso ng mga gamit, habang siya mismo ang pumunta para inspeksyonin ang control room. Binalaan ni Mason si Melanie na mag-ingat. Ngunit sa parehong oras, malinaw niyang pinaghihinalaan siya ng panlilinlang. Naglakad si Melanie sa mga corridors ng launch pad. Makalipas ang ilang minuto ay nakatayo na siya sa pasukan ng control room. Ayon sa electronic map, nasa tapat niya ang control room, ngunit ang pinto lamang ang nakasara. Inabot ni Melanie ang kanyang kamay sa electronic lock. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang palad dito. Matagumpay ang pag-scan, natukoy ang nakaligtas, kasariang babae, numero 10,077. Ang pagkakakilanlan ay matagumpay. Excited si Melanie sa susunod na mangyayari. Ngunit biglang nagbago ang kulay ng indicator at naging pula, at isang babala ang tumunog. Ang pinagmumula ng enerhiya ay hindi pa natukoy at ang control room ay hindi mabubuksan. Nagalit si Melanie. Naubos din ba talaga ang reserba ng enerhiya dito? Natatakot siya na sa malapit na hinaharap, mahirap makahanap ng isa pang mapagkukunan ng enerhiya. Hindi bababa sa wala siyang nakitang anuman sa Oasis. Sa kasamaang palad, ibinigay niya ang isa sa mga shards kay Ultron. Magiging malupit na iwan si Mason dito mag-isa. Naisip niya na baka mabaliw si Mason kapag inalis niya ang pinagmumula ng enerhiya mula kay Ultron. Ang mga boses sa kanyang ulo ay nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sabi nila, selfish na tao si Melanie. Tulad ng kanyang buong pamilya, hindi siya karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Kasalanan ba talaga ang gustong mabuhay? Tanong ni Melanie sa sarili. Hindi nagtagal ang pag-atake, at muli siyang namulat. Si Melanie ay nasa isang sanggang daan at hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin ng tama. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamay at sinabi sa sarili na noong una silang nakarating dito, malapit na sa zero ang pagkakataong mabuhay. At ngayon kailangan lang niyang kumuha ng pinagkukunan ng enerhiya upang mabuhay. Biglang lumapit sa kanya si Ultron mula sa likod. Sinabi niya sa kanya na iniimbitahan siya ni Mason sa hapunan. Dapat niyang bilasin dahil hindi masarap ang pagkain kapag nilalamig. Masigasig niyang sinundan si Ultron kung saan may recess sa likod kung saan nakaimbak ang isang fragment ng pinagmumula ng enerhiya. Samantala, nag-iiho ng hapunan si Mason. Pagpasok nila sa silid, tinanong niya si Melanie kung nagawa niyang suriin ang control room. Nang hindi naghihintay ng sagot mula kay Melanie, inabot ni Ultron kay Mason ang isang plato, at sinabi ni Mason na magaling si Ultron. Agad siyang nagsimulang umikot at nagalak na pinuri siya ni Mason. Tumingin si Melanie kay Ultron na may kalupitan sa kanyang mga mata at sinabing hindi siya makapasok sa control room. Aabuti ng ilang oras. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na sila sa mesa at kumakain. Sinabi ni Mason na ang mga kondisyon ng kapaligiran dito ay talagang mas mahusay kaysa sa kanilang naunang base, at kung sa malapit na hinaharap ay malulutas nila ang problema sa tubig, tiyak na maipapatupad nila ng buo ang plano para sa landscaping ng mga lugar. Nawala sa kanyang pag-iisip si Melanie. Tinanong niya si Mason kung nakatagpo na ba siya ng isang sitwasyon kung saan, kahit anong pagsisikap mo, walang gumana. Bahagyang nag-isip si Mason at sinabing nangyari ito sa kanya. Nagpatuloy si Melanie at nagtanong ng pangalawang tanong kung nagkaroon na ba si Mason ng oras na kailangan niyang gawin ang lahat para malampasan ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Sinabi ni Mason na hindi ito nangyari sa kanya, ngunit nakilala na niya ang mga taong handang gawin ang lahat upang makamit ang kanilang sariling layunin. Dati siya ang pinakaangkop na kasosyo sa negosyo. Gayunpaman, sa huli, sa ilang kadahilanan, ang taong kasama niya sa hapunan ay nagpasya na alisin siya. Nakita ni Melanie na hindi natutuwa si Mason at agad niyang tinanong kung ano ang nararamdaman niya para sa lalaking ito. Sinabi ni Mason na noong una, nang malaman niya ang kanyang pagtataksil, siya ay labis na nagalit. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumipas ang galit. Tila may kanya-kanyang dahilan ang dati niyang kapareha, at may kailangan din siyang alagaan. Sinabi ni Mason na kung ang isang tao ay may isang bagay na protektahan, kung gayon hindi lamang niya may pagkanulo ang pagkakaibigan, ngunit pumatay din ng ibang tao. Tinanong ni Melanie kung napatawad na ba niya ang nagtaksil sa kanya. Nag-isip sandali si Mason at ibinaba ang kanyang chopsticks at pagkain. Ngayon pa lang daw ay iniisip niya kung siya ba ang nasa pwesto niya kung ano ang gagawin niya. Ngunit kahit ngayon ay hindi masagot ni Mason ang tanong na ito. Siguro kailangan niyang maging ganoong tao. Sino ang nakakaalam, sa anumang kaso, sasabihin ng oras. Nagpatuloy sa pagkain si Melanie at sumang-ayon kay Mason. Sa katunayan, mayroon na siyang pagpipilian na hindi pa niya nagagawa sa wakas. Medyo maraming oras na ang lumipas at gabi na sa labas.
Natulog si Mason sa kanyang silid at nag-recharge si Alfron sa tabi niya. Tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto nang walang ingay. Agad namang nag-react si Alfron sa nakabukas na pinto at hindi niya inaasahan na makikita si Melanie doon. Sinenyasan siya nito na tumahimik. Naunawaan ito ng lubos ni Alfron at hindi gumawa ng isang tunog. Hinugot ni Melanie ang isang shard ng energy core mula sa likod nito, at nagdilim ang tanging screen ni Alfron. Naunawaan ng husto ni Melanie na kung wala ang fragment na ito, hindi makakagawa si Alfron. Ngunit kahit na may pait sa kanyang kaluluwa, nakuha pa rin niya ito. Bago umalis, huminto siya at lumingon kay Mason. Dalawang salita lang ang sinabi niya, patawarin mo ako, at mabilis na tumakbo palayo. Hindi lang isang detalye ang isinaalang-alang ni Melanie. Hindi natutulog si Mason noong mga oras na iyon. Nagmamadaling pumunta si Melanie sa shelter control room. Kasama ang kanyang combat robot, nakatayo na si Melanie sa harap ng pasukan. Inilagay niya ang isang fragment ng energy core sa pinagmumulan ng kuryente ng pinto. Ang computer ay nagulat na mayroong sapat na enerhiya, ang control room ay malapit ng mabuksan. Nagsimulang bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Natuwa si Melanie. Sinisikap niya ito sa buong oras na nasa laro sila, at ngayon ay isang hakbang na lang siya mula sa kaligtasan. Agad siyang pumunta sa computer dahil kailangan niyang magkaroon ng koneksyon sa mga taong nakatira sa shelter sa ilalim ng buwan. Siniyasat ang launch silo. Dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ang sistema ng paglulunsad ay isinaaktibo. Ito ay kinakailangan upang kumpirmahin ang katayuan ng isang nakaligtas. Nakahinga ng maluwag si Melanie dahil handa na ang lahat. Nilagay niya ang kamay niya sa screen. Gayunpaman, sa parehong sandali, ang system ay nakabuo ng isang error, na nagpapaliwanag na si Melanie ay walang sapat na mga karapatan upang makapasok sa system. At nagsimula ang countdown hanggang sa eye-off ang launch system. May 10 segundo lang si Melanie para pigilan ito. Hindi niya ito inaasahan, at hindi niya alam kung paano kumilos ng tama sa sitwasyong ito. Sinimulan niyang pinindot ang mga button ng computer, ngunit hindi huminto ang countdown. Ang mga huling digit sa panimulang sistema ay hindi pinaganya. Tahimik na tumingin si Melanie sa screen ng computer na walang pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinagtaksilan niya ang kaisa-isang kapareha para makaalis sa butas na ito. Hindi lang maintindihan ni Melanie kung paano ito mangyayari. Kumuha siya ng upuan. Sa sandaling ito ay nabigo ang sistema ng nerbiyos ni Melanie, at sinimulan niyang sirain ang lahat sa paligid niya gamit ang isang upuan. Matagal niyang hinampas ng upuan ang control unit hanggang sa mawala ang lakas niya. Nangilid ang mga luha sa pisngi ni Melanie. Napasigaw siya na gusto lang niyang mabuhay, ang masama sa kanyang pagnanasa. Walang ibang magawa si Melanie at napaluhod na lamang siya, nalunod sa sariling mga luha. Biglang narinig ang boses ni Mason malapit sa entrance. Luhaang tumingin si Melanie sa pinto, at sinabi ni Mason na ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring na isang tunay na panloloko. Si Mason ay armado at buong kahandaan sa pakikipaglaban. Aniya, buong-buo niyang ginalugad ang lugar habang siya ay natutulog. Sinabi niya na ang tinatawag na interplanetary shelter ay sadyang wala. Ang system na naka-embed sa life support program ng shelter na ito ay panapanahong naglalabas ng mga senyales na humihikayat sa mga tao na kumilos. Ang layunin ng programang ito ay para sa mga nakaligtas na dumating kasama ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya upang panatilihing tumatakbo ang base na ito. Hindi naniwala si Melanie sa higit sa isang salita na sinabi ni Mason. Sinabi niya na sinabi lang ng system na wala siyang mga karapatan sa pag-access. Ngunit sa sandaling maayos na niya ang problemang ito, tiyak na aalis na siya sa naghihingalong planetang ito. Sinabi ni Mason na walang sinuman sa mundo ang may ganoong karapatan. Tinanong ni Melanie kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinawag ni Mason si Alfron at hiniling na ipakita sa kanya ang matagal na nilang alam. Talagang buhay si Alfron. Hindi makapaniwala si Melanie sa kanyang mga mata, dahil nahimete siya sa harap ng kanyang mga mata. Sinabi ni Mason na ang core ng enerhiya ay ang kanyang backup na pinagmumulan lamang ng kapangyarihan, hindi ang kanyang pangunahing pinagmumulan. Matagal na niyang inasikaso ang problemang ito. Nagmaneho si Alfron papunta sa control unit at nagsimulang mag-type ng mabilis sa touch keyboard. Nang matapos siya ay nagsimulang bumukas ang isa sa mga pinto sa kwarto. Sa sandaling ito ay bumukas, nakita ni Melanie sa kanyang harapan ang tunay na malinis na kalikasan ng lupain na aktwal na umiral maraming taon na ang nakararaan. Sinabi ni Mason na ito ang pinakalayunin ng kanlungan na ito, na maiwasang masira ang lugar na ito sa anumang paraan, kahit na nangangahulugan ito ng pagdaraya, pagpatay o kung ano paman para lang hindi masira ang lugar na ito. Ito ang huling utos ng huling naninirahan sa kanlungan na ito,
na matagumpay na isinasagawa ng sistema sa loob ng maraming taon. Umupo si Mason sa tabi ni Melanie at sinabing hindi magiging problema ang pagpapatupad ng kanilang mga plano. Natuklasan din niya ang maraming hindi natapos na pananaliksik na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanila. Hindi pa rin makapaniwala si Melanie na nalinlang siya ng isang simpleng computer program na naglalaro sa kanyang damdamin. Hiniling sa kanya ni Mason na tanggapin na ang katotohanan. Nasa harap niya ang lahat ng sumusuportang katotohanan. Ayaw marinig o makita ni Melanie ang sinasabi ni Mason. Sinimulan niyang ulitin na mayroon lang siyang na-miss, nagkamali, ngunit itatama niya pa rin ito at malamang na makaalis dito. Sa desperasyon, sinabi niya kay Mason na may iba pang bagay na hindi niya pinag-aralan. Tiyak na mayroong isang launch mine sa isang lugar dito. Inilagay niya ang kamay niyang exoskeleton sa balikat ni Melanie para medyo kumalma ito. Ngunit itinapon ni Melanie ang kanyang kamay at sinabing siya ay sinungaling. Sinadya daw ni Mason ang lahat dahil gusto nitong manatili siya rito. Hindi nakatiis si Mason at nagsimula na ring sumigaw. Napakahirap ba talagang buksan ang kanyang mga mata, tingnan ang lahat ng nangyayari ng matino, at aminin na mali siya. Sumigaw si Melanie na hindi siya nagkamali. Hiniling sa kanya ni Mason na magising dahil nabulag niya ang kanyang sarili sa paniniwala sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hindi ba niya maintindihan na niloloko niya ang sarili niya? Hindi naniniwala si Melanie na sa kagustuhang manlinlang ng iba, niloko niya ang sarili niya. Naalala niya ang kanyang kaibigan sa nakaraan. Tapos mga bata pa silang estudyante. At inanyayahan siya ng kanyang kaibigan na si Rihanna na pumunta sa mataas na bundok. Gusto siyang tanggihan ni Melanie sa kadahilan ng marami pa siyang hindi natapos na gawain. Medyo masama ang loob ni Rihanna dahil gusto niyang yayain si Alex na lumabas sa kanila. Pero kung tatanggihan siya ni Melanie, hindi rin siya sasama ni Alex. Nagsimulang magmakaawa si Rihanna kay Melanie na sumama sa kanya, dahil gusto niya si Alex. At kung sasama siya sa kanila, magkakaroon ng magandang pagkakataon si Rihanna na mapalapit sa kanya. Bagamat ayaw sumama ni Melanie, hindi niya magawang tanggihan si Rihanna, na buong galak na ipinahayag sa kanyang mga mata at may ngiti sa labi, na sila ay matalik na magkaibigan. Si Melanie ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya at binigyan ng mga pribilehiyo mula sa kapanganakan na pangarap lang ng karamihan sa mga tao sa buong mundo. Ngunit ang kanyang problema ay hindi siya nasiyahan sa paglaki. Ayaw siyang paglaruan ng mga kasamahan niya, dahil buong buhay niya ang masamang kapalaran. At marami pang ang magulang ang nagsabi na delikado makipaglaro kay Melanie, dahil lagi siyang pinagmumultuhan ng malas. Nag-iwan ito ng matinding bakas sa kaluluwa ni Melanie. Sinabi ng mga tao na pinatay ng lola ni Melanie ang kanyang lolo, at pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama. Maging ang sariling tiyuhin ay namatay sa pagsisikap na iligtas si Melanie sa isang aksidente sa sasakyan. At pagkatapos ay nagpakamatay ang kanyang ina, iniwan siyang palakihin ng kanyang lola. Sinabi ng mga tao na ang lahat ng kababaihan sa kanyang pamilya ay nagdadala ng malas. Bagamat naunawaan ni Melanie na hindi ito ganoon, hindi niya ito maaaring pabulaanan at patunayan sa mga tao kung hindi man. Ngunit nangyari ang lahat ng ito hanggang sa nakilala niya si Rihanna, na mismong nagpahayag ng pagnanais na makipagkaibigan sa kanya. Si Rihanna ang naging tanging babae sa kanyang buhay na matatawag niyang matalik na kaibigan. Ngunit ang bawat magandang kwento ay nagtatapos. Noong araw na iyon ay umakyat sila sa tuktok ng bundok. Pagod na pagod si Melanie at hiniling kay Rihanna na huminto at magpahinga. Pero ayaw niyang tumigil. Hinawakan niya ang kamay ni Melanie at hinayla siya paakyat. Hiniling niya kay Melanie na maghintay ng kaunti, dahil sa lalong madaling panahon ay nasa tuktok na sila. Tinanong ni Melanie si Rihanna kung bakit hindi sumama si Alex, dahil pumayag siya na tulungan siya sa kadahilanang ito. Sinabi ni Rihanna na napagkasunduan nilang makipagkita sa kanya sa itaas at malamang na naroon na siya. Makalipas ang kalahating oras ay nasa tuktok na sila ng bundok. Huminto si Rihanna at sinabing may kumpiyansa na lubos niyang naiintindihan na walang mangyayari kay Alex, dahil mahal niya si Melanie. Hindi inaasahan ni Alani ang ganoong pag-uusap ni Rihanna at hindi alam kung ano ang isasagot. Sinabi ni Rihanna na halos lahat ng tao sa paaralan ay alam ang tungkol dito at hindi siya dapat magpakatanga. Pero sabi ni Melanie, magkaibigan lang sila ni Alex dahil magkaklase sila. Wala na. Si Melanie, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang puso, sinabi na alam ni Rihanna na walang kaibigan si Melanie maliban sa kanya. At kung may relasyon siya kay Alex, si Rihanna ang unang makakaalam nito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Rihanna. Tumingon siya sa kanya at puno ng kalupitan ang mukha niya. Hindi naniwala si Melanie. Iginiit niya na alam ni Melanie na gusto niya si Alex. Ngunit sa parehong oras ay nais niyang matulog sa kanya. Natakot si Melanie at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon dito.
Sinubukan niyang pakalmayan at pigilan si Rihanna dahil matalik silang magkaibigan. Pero seryoso si Rihanna at itinulak niya ito at sinabing never silang mag-best friend. Isang laro lang ang lahat na dapat matagal nang natapos. Noong bata pa, nilapitan ni Rihanna si Melanie dahil natalo siya sa away. At kung, sa tulong ni Melanie, hindi nakuha ni Rihanna ang gusto niya, hinding-hindi niya ito naging kaibigan. Ngunit tumatakbo ang oras. Naunawaan ni Rihanna na pagkatapos ng paaralan, si Melanie ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Siya ay mas maganda, mas matalino, at mas mayaman. Kaya hindi na niya kailangan. Nagsimulang umiyak si Melanie dahil hindi niya alam ang gagawin noon. Sinabi ni Rihanna na sisirain niya si Melanie gamit ang kanyang sariling mga kamay. Para sa kapakanan niya at para kay Alex. Naalala ni Rihanna ang sinabi ni Melanie. Minsan na niyang sinabi na gusto na niyang mamatay at ngayon ay matutulungan siya ni Rihanna dito. Ginawa ni Melanie ang kanyang huling argumento. Magkaibigan sila kung tutuusin. Ngunit si Rihanna, na may kasakiman at selos sa kanyang mga mata, ay hinawakan siya sa mga balikat. Pagkatapos ay itinulak niya ako sa tuktok ng bundok. Iyon ang pinakawalang magawang sandali ng kanyang buhay. Lahat ng sakit na naidulot sa kanya noong bata ay hindi katumbas ng halaga ang idinulot ni Reyna sa kanya. Nang gabing iyon, nahiga si Melanie sa lupa matapos mahulog mula sa isang mataas na bangin. At tila sa kanya ay hinayla siya ni Rihanna mula sa kailaliman ng buhay. Ngunit siya pala, sa kabaligtaran, ay itinapon si Melanie sa pinakailalim. Ito ay mahusay na nakaukit sa alaala ni Melanie at nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang psikolohikal na kalagayan. Kung ang pagdaan ni Rihanna ay hindi siya natagpuan noong gabing iyon, siya ay kinain na lamang ng buhay ng mga mandaragit na hayop. Hindi sila makapaniwala kung paano, sa gayong mga pinsala mula sa pagkahulog, siya ay nabubuhay pa. Mula noon, wala nang pinagkakatiwalaan si Melanie kundi ang sarili niya. Binaha ng mga alaala si Melanie samantalang ang totoo ay nakaupo siya sa sahig at humahagulgol. Sinubukan pa rin siyang pakalmayan ni Mason. Sinabi niya na ang buhay ay nagpapatuloy tulad ng dati. At dapat nilang patuloy na pangalagaan ang base at itigil ang paniniwala sa mga himala. Tumayo si Melanie at hiniling kay Mason na ihulog ang kanyang maskara ng pagkukunwari. Ngunit hindi siya naiintindihan ni Mason, dahil siya ay ganap na taos puso sa kanya. Sinabi ni Melanie na alam niya kung ano talaga ang gusto nito. Noong una ay inakala nilang may mga nakaligtas sa lugar na ito. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala siyang mahanap. Sinabi niya na alam niya na gusto niyang umalis sa mapahamak na isla na ito. Pero alam din niyang isang tao lang ang makakaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga kakayahan na taglay niya ay lubhang kapaki-pakinabang, kaya naman nakaisip siya ng isang tila makatwirang dahilan para sa pagnanais na panatilihin siya dito. Hindi man lang nag-isip si Mason at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Ngayon ay naunawaan na ni Melanie ang lahat, kaya't siya ay nagtungo sa labasan at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Natarante siyang inaalagaan ni Mason, at umalis na si Melanie sa control room at sinabing lahat ng tao, nang walang pagbubukod, ay napakamakasarili. Natitiyak niya na ang anumang kilos ng mabuting kalooban ay laging may lihim na motibo. Sinabi niya na ngayon ay nagtatrabaho sila sa magkabilang panig. Kukunin niya ang pinagmumulan ng enerhiya at hahanapin ang launch mine, at maaaring magpatuloy si Mason sa paggawa ng landscaping. Sa sandaling gusto niyang kunin ang pinagmumulan ng enerhiya, sumigaw si Mason na sinusubukan siyang pigilan. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang pinagmumulan ng enerhiya, isang alarma ang tumunog. Ang iligal na pagpasok sa isang pinagmumulan ng kuryente ay nakita, at ang sistema ng seguridad ay naisaaktibo. Hindi maintindihan ni Melanie ang nangyayari. Ang mga robot na kanyan ay lumitaw mula sa kisame, na nagsasagawa ng mga utos na sirain ang nanghihimasok. Tinakpan ng combat robot si Melanie. Nagsimulang sumigaw si Mason at pinahiga si Melanie sa lupa. Tumakbo siya palapit sa kanya, at natulala siya. Nagpaputok ang mga baril para pumatay. Ang apoy mula sa mga kanyan ay nagal-agari sa robot ng pakikipaglaban, at si Mason lamang ang nakapaglagay kay Melanie sa lupa sa tamang oras, na pinuprotektahan siya mula sa pagbaril. Ang natitira na lang sa makapangyarihang robot ng labanan na si Melanie ay isang lata. Nakahiga si Mason sa ibabaw ni Melanie na nanginginig sa takot. Ang mga baril ay patuloy na nagpaputok ng random, at oras na para makatakas mula roon. Hinawakan ni Mason ang kamay ni Melanie at hinayla siya. Hindi nagmamadali si Ultron na sundan sila, ngunit hindi maiwan ni Mason ang kanyang kaibigan sa problema. Kaya tumalikod siya at sinabihang bilasin niya. Gayunpaman, hindi nagmamadaling tumakas si Ultron, at inactivate ang counterattack mode. Gamit ang dalawang kamay, tumpak niyang winasak ang lahat ng mga kanyan na nagpapaputok sa kanila.
Sa mga oras na ito, may mabilis na lumapit sa kanila sa di kalayuan ng koridor. Hindi pa nakakita si Mason ng ganoong combat robot. Isa ito sa pinakamakapangyarihang robot sa laro. Nagsimulang bumaril ang robot at simpleng nagkalat ng mga bala sa buong koridor. Nang ang koridor ay naging isang malaking namuong alikabok, ang robot ng labanan ay tumigil sa pagpapaputok at tumungo patungo sa pinagmumula ng enerhiya. Ang sistema ng pakikipaglaban ng robot ay hindi naka-off, dahil mayroon pa ring mga palatandaan ng buhay sa nanghihimasok. Papalapit na ang combat robot, ngunit may plano si Mason. Nagpalitan sila ng tingin kay Ultron, at dahil sa napakaraming laban na pinagsama-sama, naiintindihan nila ang isa't isa. Sa hindi inaasahang pag-atake, unang tumama si Mason. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang robot, at naglabas siya ng isang malaking kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya binigyan ni Mason ng pagkakataong mag-strike, at hinawakan ang robot sa kamay at itinapon ito sa isang tabi. Kaagad, inayos ni Ultron ang kanyang sandata at nagpaputok ng buong lakas. Ang robot ay nabasag sa maliliit na piraso. Umupo si Melanie sa tabi ni Mason at tinanong kung okay lang sa kanya ang lahat. Gayunpaman, kahit na ang robot ng labanan ay nabasag sa maliliit na piraso, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga tunog. Kaya't napagtanto ni Mason na ito ay malayo sa dulo, at inutusan si Melanie na maghanap ng takip. Nagsimulang lumipad ang maliliit na metal na langaw mula sa mga bahagi ng robot. Mukha silang maliliit, ngunit napakadelikadong mga mamamatay tao. Na-activate na ang ikalawang yugto ng combat robot. Ang isa sa mga langaw ay dumikit sa Ultron at nagsimulang maglabas ng tahimik na kumikislap na signal, at sa pagtatapos ng countdown ay nagkaroon ng pagsabog. Agad namang lumingon si Mason at tinanong kung buhay pa si Ultron pagkatapos noon. Wala lang daw ito kumpara sa paparating sa kanila sa likod nila. Kahit isang langaw ay maaaring pumatay ng isang tao, ngunit mayroong 12 ng mga ito. Hiniling ni Mason kay Melanie na magtago sa likuran niya, at siya mismo ang nagsimulang magdilig sa kanila ng nagninangas na lava. Inutusan ni Mason si Melanie na kunin si Ultron at umalis. Magagawa niyang i-detain ang mga ito ng ilang oras kapag umalis sila sa base. Dapat nilang isara ito magpakailanman. Tinanong ni Melanie kung ano ang mangyayari sa kanya noon, ngunit ang sagot ni Mason ay tiyak na aabutan niya sila. Hinawakan ni Melanie si Ultron at tumakbo. Binalaan si Mason na hihintayin siya sa labas. Isa-isang sumabog ang mga langaw. Gayunpaman, pinutol ng mga shrapnel mula sa mga pagsabog ang kanyang katawan kahit saan, mula sa kanyang mga binti hanggang sa kanyang mukha. Ang singil ng sunog ay tumatakbo, ngunit ang mga front sight ay hindi nawasak. Tina-type na ni Melanie ang code na maaaring gamitin para i-seal ang base ng tuluyan. Nagbabala ang kumokontrol na boses na malapit nang magsara ang mga pintuan ng kanlungan. Ang mga tarangkahan ay dahan-daang nagsasara, at si Melanie ay tumayo sa kanilang harapan at hiniling kay Mason na magmadali. Nagpaputok si Mason at tumakbo patungo sa exit. Wala nang lakas ng apoy, at ngayon ang pangunahing gawain niya ay ang makaalis doon. Nakiusap si Melanie na bilisan niya dahil halos sarado na ang gate. Naalala ni Mason na mayroon pa siyang isang granada na natitira. Walang tigil, tumalikod siya at naghagis ng granada. Malakas ang pagsabog, at inihagis ng shockwave si Mason sa siwang ng pagsasara ng pinto. Hindi kumikibo si Mason. Lahat siya ay nasunog at nasugatan ng mga shrapnel. Nakita ito ni Melanie at agad siyang tinulungan. Lumawak ang sakit sa buong katawan ni Mason. Ito na ba talaga ang katapusan ng laro? Sa isang pinutol na atay, posible na mabuhay ng ilang araw lamang, ngunit ito ay malinaw na hindi sapat upang masakop ang kalahati ng tinukoy na panahon. Pinunit ni Melanie ang isang piraso ng tela mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay mabilis niyang itinapat sa sariwang sugat ni Mason para matigil ang pagdurugo. Dalawang bagay ang naintindihan ni Mason, ang una ay tapos na ang kanyang laro. Gayunpaman, upang makakuha ng maraming puntos hanggat maaari, kailangan niyang tiyakin ang isang magandang buhay para sa mga taong natitira sa laro. Naalala niya ang isang bagay na natagpuan niya kamakailan. Kahit na ito ay isang intermediate na produkto, naglalaman ito ng isang guhit. Isa itong makina na ginagawang isang energy core ang isang biological object, dahil hindi ito makakaligtas dito ng walang enerhiya. Tanong ni Melanie sa kanya na tumahimik. Iginiit niya na mabubuhay siya, at pagkatapos ay magagamit nila ang makinang ito ng magkasama. Sinabi ni Mason na wala ng pag-asa para sa kanya dito, ngunit para sa kanya ay tiyak na may pag-asa. Kung gagawin niya ang makinang ito, maaari siyang magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng bangkay nito upang lumikha ng isang energy core nang walang anumang problema. Baka makakahanap siya ng kanlungan sa ilalim ng buwan. Hindi tumigil sa pag-iyak si Melanie.
Tinanong siya ni Mason kung bakit siya umiiyak, dahil hindi niya kamukha ang sarili niya. Tandaan, huwag sumuko. Survive man lang para sa akin. Walang Mason, huwag kang mamatay, huwag ngayon, nakikiusap ako, mahal kita.